31% o 3 sa bawat 10 Pilipino pupanig kay Pangulong Bongbong Marcos. 2 sa bawat 10 naman or 20% mapanig sa pamilya Duterte. Ang panig lamang sa lumang oposisyon, maging ang mga dilawan o ang mga pula ay 4% o 4 sa bawat 100 Pilipino. Magandang araw po sa lahat. Wina po ito ng Splat Communications. Ang atin pong video ngayon ay ukol sa resulta ng pag-aaral na ginawa ng isang pinagpipitagang polling firm, ang Okta Research. Matatandaan po ng mga matatagal na nating taga-subaybay na isa po ang Okta sa maasahan sa pagpalabas ng mga tunay na damdamin ng mga Pilipino mula sa kanilang mga datos na nakakalap mula sa kanilang tipikong pag-aaral. Ngayon po ay ating hihimayin ang resulta ng kanilang pag-aaral ukol sa mga pinili ng mga Pilipino kung kanino sila umaayon sa kasalukuyang mga panahon. Simulan na po natin. Sa isang interview sa programang Storycon ng One News ngayong Huwebes, may panibagong pag-aaral ang Okta Research Group. Ayon po kay Professor Ranjit Rai, inalam nila ang mga political affiliations ng mga Pilipino. Ibig sabihin, kanino sila kumakampi ngayon. Sa susunod na linggo pa ilalabas ang formal na pag-aaral pero nagbigay na po ng paunang preview si Rai sa One News. Ito po ang lumabas. 31% o 3 sa bawat 10 Pilipino pupanig kay Pangulong Bongbong Marcos. Base po sa pag-aaral ng Okta Research na mayroong 1,200 respondents nationwide. Ito po ay mayroong mahigit kumulang 4% na margin of error based sa sample size. Nangangahulugan po ito na ang kasalukuyang dami ng mga Pilipinong sumusuporta kay President Marcos Jr. ay nasa pagitan ng 27% at 35% sa kabuuan ng mga Pilipino. Mataas po ang bilang na ito. 2 sa bawat 10 naman or 20% mapanig sa pamilya Duterte. Ayon pa rin sa naturang pag-aaral, 20% ang sumusuporta sa pamilya Duterte. Kapag atin pong inilapat dito ang margin of error, ay magiging pinakamababa sa 16% at pinakamataas sa 24% na pinakamataas na porsyento na sumusuporta sa mga Duterte. Ang panig lamang sa lumang oposisyon, maging ang mga dilawan o ang mga pula ay 4% o 4 sa bawat 100 Pilipino. Pagdating naman sa bilang ng oposisyon, mga tinaguriang dilawan at pinklawan ay makikita na mayroon sila 0 to 8% kapag inilapat ang tinatawag na margin of error ng pagsusuri na ginawa ng Okta Research. Kita po dito na napakababa na ng kanilang bilang. Kapansin-pansin na ito ang pinakamalaking bloke, ang 45% na ambivalent or undecided. 45%, halos po kalahati. Sila ang hindi makapagdesisyon kung kaninong kampo sila hahanay. Yan ang bloke na kailangang ligawan ng mga magkakatunggali, maging ang ruling Marcos camp o ang nanlalaban na Duterte camp o ang naghihikahos na opposition camp. Tutal may oras pa naman, mahigit 1 taon pa para tayo magnilay-nilay at magdesisyon. Dito naman po sa porsyento ng mga undecided o hindi pa makapagdesisyon, ay mayroong 41% to 49% kapag inilapat ang mahigit kumulang ng 4% na margin of error. Ang grupo na ito ang may pinakamataas na bilang ng mga Pilipino na sa panahon na isinagawa ang survey ay hindi pa sila nakakapagdesisyon kung sino ang kanilang papanigan. Napakaliit lamang po. Ano ang findings ng Okta Research Group? Unang-una, sobrang polarized na raw ang Filipino electorate at ang botante ay kumakampi, hindi raw po sa ideology, paniniwala o programa, kundi sa mga pamilyang politikal ayon kay Professor Rai. Pangatlo, mas marami pa rin ang panig kay Pangulong Marcos, pero marami-rami pa rin ang panig kay dating Pangulong Duterte, 31 versus 20 percentage points. Malaki pa rin ang impluensya ni Duterte. At ang talagang malinaw, halos nalusaw ang dating oposisyon. Napakalinaw naman po ng paliwanag at analisis ng Okta Research sa kanilang scientific na pag-aaral. Ngunit atin pong susubukang linawin ang mga bagay na nakalagay din sa mga numero at ating bibigyan ng mas malalim na analisis ito sa konteksto sa larangan ng kasalukuyang takbo ng politika dito sa Pilipinas ngayon.
Napakaraming nang nangyari mula na manalo overwhelmingly ang pinagsanib na pwersa ng pamilya Marcos at pamilya Duterte sa katauhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Para sa maikli, ngunit malinaw na konteksto. Narito po. Matatanda ang nagkaroon ng pagkilos at pagtangkang pag-agaw ng kapangyarihan o kudeta sa mababang kapulungan o kongreso. Base sa mga lumabas na impormasyon sa pahayagan ay sinubok na alisin sa pagiging House Speaker si Martin Romualdez upang palitan ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Ngunit ito ay nadiskubre at inalis bilang Senior Deputy Majority Floor Leader si dating Pangulong Jimmy. Dahil sa pangyayaring iyan, nagbitiw si VP Sara Duterte bilang miyembro ng Lakas Party na kanyang ginamit sa kanyang kandidatura. Matapos ang ilang araw ay lumabas ang tambaluslos video ni V. Sara sa X or Twitter noong May 21 noong nakaraang taon. At noong October 2023 ay inalis ng House of Representatives ang 1.23 billion pesos confidential funds ng Office of the Vice President at iba pang ahensya. Sumunod na ang may init na pahayag at pag-atake ng pamilya ni Pangulong Duterte laban kay Speaker Martin Romualdez at kalaunan ay sa pamilya na din ni Pangulong Marcos Jr. So andito na po tayo sa puntong nagkahiwalay na nga ang team BBM at Sara. Bumalik po tayo sa mga numero at madali nating makikita kung sino ba talaga ang nagdala ng panalo sa UNITM. Sa kanilang kasalukuyang pagkawatak, makikita na mayroong 20% na supporter ng mga Filipino ang pamilya Duterte. Ito ay marami pa kung tutuusin. At ayon nga sa ating paglalapat ng margin of error ng Okta Research, ang pamilya Duterte ay mayroong pinakamababa na 16% support at pinakamataas na 24% support. Sa panig ni Pangulong BBM, mayroon siyang 31% o katumbas na 27 to 35%. Lubhang mataas kaysa pamilya Duterte. Kung ating pagsasamahin pinakamataas na datos ng dalawang kampo, ito ang lalabas, yan ay 24% ng mga Duterte at 35% ni Pangulong Ferdinand Marcos ay makukuha natin ang 59% at kung atin itong ibabangga sa resulta ng nakaraang halalan. In terms of percentage, the UNITM won with approximately 58.77% of the total votes cast o pag-round off ay 59% din, malinaw di po ba? Ano po ang masasabi niyo rito? Maari pong pakitala sa ating comment section. Napakalinaw po. Si Pangulong BBM ang nagdala kay VE Sara noong 2022 elections and hindi ang kabaliktaran gaya ng mga sinasabi ng DE supporters. Sa ngalan ng Splat Communications Team, wina po ito. Maraming salamat, hanggang sa susunod. Stay safe. Wina out. Bye.